Mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon at ako po ang binigyan niya ng pagkakataon upang manguna sa ating banal na gawain bilang isang facilitator. Isang mapagpalang umaga po ulit. Sa umaga pong ito ay mayroon po tayong isang mag-aalay ng awit. Si kapatid na Mary Lou Parado. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa totoo lamang po ay hindi ko alam kung ano po ang mga sasabihin ko sa inyo ngayon. Pero napaka-thankful ko po kay Lord at binigyan niya po ako ng pagkakataon na maibahagi po sa inyo kung gaano niya po kami pinagpala ng aking buong pamilya. Nandito po ako ngayon dahil sa awa po ng ating mahal na Ama ay hinayaan niya po na ako ay makaalis na. Sa totoo lang po ay bukas po ay flight ko papuntang Netherlands. Pasensya na po, hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko. Sa totoo lang, habang kanina nagpupuri tayo sa mahal na Ama, naiiyak po talaga ako kasi sobrang thankful lang po na kahit kailan hindi po kami pinabayaan ng mahal na Ama. Sa totoo lang po, mula pagkabata ko po, inakay po kami ng mga magulang ko na maglingkod sa ating mahal na Birheng Maria. Bata pa lang po kasi ako, elementary pa lang po hanggang lumaki. Ako po ay isang choir member. Isa po akong president ng Coro de la Virgen Maria sa Virgen de las Flores po sa Baliwag. Bagamat, ayun nga po, kailangan pong umalis para po makatulong sa pamilya. Gusto ko lang pong ibahagi na kung ano man, alam ko po sa atin ngayon marami po tayong pinagdadaanan. Alam ko po na bawat isa sa atin mayroong kahilingan sa ating mahal na Ama. Magtiwala lang po tayo. Ipagkakaloob niya po iyon. Maramang yung iba po, ang tagal-tagal na po nating hinihintay, bakit hindi pa binibigay ng Ama. Lahat po may tamang panahon, may tamang pagkakataon, basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. Ayun po, isa-share ko pa po nung nakaraan, sa totoo lang po ako ay isang nurse. Babalikan ko lang po nung ako ay estudyante. Siyempre meron po kaming board exam. Alam po yan ng papa ko. Pinaghandaan ko po ang board exam, pero alam po natin na kung walang dasal, kung walang paniniwala sa ating mahal na Ama, hindi po natin makakamit ang tagumpay. Sa totoo lang po, nung mismong board exam ko, parang pakiramdam ko, parang papasaba ako. Pero sabi ko, lahat ipagkakatiwala ko na lang sa Ama. Siya na ang bahala sa akin. Praise God at nakapasa rin po ako ng board exam. At ayun po, ako po ay mag-aalay ng isang awitin para po ito sa ating mga mahal na kapatid na pinanghihinaan ng loob. Sa totoo lang po, kinakabahan po ako sa flight ko bukas kasi first time ko pong mahihiwalay sa pamilya ko. Tapos bunso pa po ako, nag-iisang babae. Pero sabi ko, kung saan man po ako nandun, malayo man ako sa pamilya ko, alam ko, kasama ko po ang Diyos. Kakantahin ko po ay Lift Up Your Hands. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all
po, mahal na Ama, maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong binahaging magandang awit at salamat sa mainit na pananampalataya mo sa ating Panginoon. Salamat kapatid. At ang ating naman pong pangalawa ay isang sharer din, si kapatid na Mark Joseph Salak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po kay Hapo King. Ang babagi lang po ako nung nakaraan ko. Ako po gulong-gulo po sa may isip ko. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Niyaya po ako dito ni nanay nung ilang linggo na po. Hindi po ako sumasama. Nung nasa isip ko na po na sinasabi na po sa isip ko na pumunta na po ako dito. Nung napunta nga po ako dito. Sensya na po. Ngayon lang po kasi ako nagsalita po dito sa ganito eh. Nung pagpunta ko nga po dito, nagsusuntok-suntok po ako dahil po meron po akong na isang bagay po. Naamin ko na sisi na rin ako doon sa may nakakuha ko po na nagsusuntok-suntok na po ako sa may kwarto hanggat po sa dumating po yung araw na sinabi na po nung kuya ko na magpunta nga po ako dito sa May Divine Mercy. Pinahiram po niya ako ng sasakyan. Tapos po, nagpaano nga po kay Apo. Papasalamat po ako kay Apo Kunching saka sa Diyos na Ama po natin na nawala na po yung nararamdaman ko. Papasalamat din po ako sa may kuya ko na siya po yung nag-ano po sa akin na papayaran po ng panggasolina sa motor. Papayaran po sa akin saka sa mga kapatid ko. Na kahit wala si nanay, dahil po nasa may palengke po si nanay ko nagtitinda po doon. Hindi nga po makauwi dahil po sa may hanap buhay. Nahiya po ako sa mga tao po rin sa amin dahil nga po kung ano-ano po yung nagawa kong hindi ko po alam. Basta po, papasalamat po ako kay Apo Ching. Siyensya na po kayo na ano po ako. Salamat po. Kapatid, maraming salamat sa at ikaw ay naparito at nasumpungan mo ang ating Panginoon, ang ating buhay na Diyos na tinatawagan. At mayroon pa po tayong isang sharer, si kapatid na Eloy David ng Bahay Pare. Salamat kapatid sa iyong sarap pong pakinggan sa Panginoon pagka napapahiya po, no? Kagalakan po sa Panginoon pag tayo galak na galak sa puso natin ang nadadama ng bawat isa sa atin. Kumbaga sa nanonood po ng artista, pag nakita po niyo yung paborito ng artista, napapasigaw po. Mas higit po tayo mapasigaw kung ang Panginoon ang siyang ating dinadakila. Di po ba? Ang kukanin ko po ay magandang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. At muli po, tinawag po ako ng Panginoon sa kanyang kadakilan. Purihin ang Panginoon. At tayo ay tinawag dito sa dambanang ito. Lahat po tayo ay nagmimithi na makasama natin Panginoon. Pero hindi po nyo nababatid, lahat tayo
ay kasama natin, Panginoon, basta tinatawagan po natin siya sa araw-araw. Nandiyan po ang kadakilaan ng Panginoon. Kanya wag po kayong mangamba sa mga nadadama nating na karamdaman sa ating katawan. Sigurado po, pag tinawag natin ang Panginoon, 100% po, sasagot at sasagot po siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang maibabahagi ko po sa inyo, yung naganap po sa akin, dalawang bahagi po ang aking kaganapan. Kanya ang kasabihan nga, pag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo ang kabilang pisngi. Yun po ang nangyari sa akin. 2010 po, nung ako'y maaksidente rin sa kanang paa. Ito po ay nangyari nung ako'y nagtatrabaho pa doon nung nagtatrabaho po ako sa pawn shop. Bilang appraiser po doon, tiga-check po ng mga lahas, mga dokumento, at lumalabas din po ako sa field. Kanya nangyari po noong 2010 na yon, hindi ko sukat akalain. Nung ako'y patungo ako ng Talang, doon po sa gawing Pampanga rin po yon, dyan sa Talang. Doon sa kanto po ng Talang na yon, napaliko, nung doon sa papuntang San Roque Labac, may kanto pong papasok yon. Nung papasok na po ako sa San Roque, nakahinto naman po ako doon sa kanto, pero merong parating na isang tricycle. Yung tricycle na yon hopper na nagrarasyon po siya ng mga sitsaron. Hindi po niya napansin sa kanyang pagtakbo, dahil malapit lang po yung hangganan namin bago siya makarating sa akin. Siguro mga hanggang dito, hanggang doon lang po sa ilaw na yon. Pero sa tingin niya, doon pinagbaksa kanya ng mga sitsaron doon sa tindahan, hindi niya napansin, papalapit na pala sa akin, ang motor naman niya lumalakad. Nung mabasin niya, nung sumalpok na lang po doon sa motor ko, yung kanyang sasakyan, tumama po yung bakal doon sa kanyang bumper, yung bumper po ng kanyang motor, tumama po dito sa tako to. Biyak po siya, ganun kahaba yung biyak. Pabiyak po siya gano'n, kanya yung hati ng balat, pahiwalay pong gano'n, kanya para po siyang paypay na lumadlad po yung balat ko. Ganun po ang nangyari doon sa oras na yon. Pero ang binigay sa akin ng Panginoon, yung hindi po ako nabigla. Bakit nangyari sa akin yon? Yung aking katapangan, dahil noong 2010 po yun, caps na po ako noon. Dumadalo po ako tuwing Merkulis at Sabado lang ng gabi. Pero doon sa oras na yon, naging matatag po ako. Hindi po ako naging, yung po bang galit na galit dahil sa nangyari. Ang sabi ko lang doon sa mga sumaklolo sa akin, binigyan ako ng pantali upang maampat po yung dugo. Tapos yung barangay tanod doon, katabi lang po kasi barangay tanod sa gawing San Roque yun, ay sa gawing Talang Magkatabi lang po, kanya kami. Inimpound yung mga sasakyan namin at yung naka-aksidente sa akin, hindi na po ako tinulungan doon sa pagpunta ron sa hospital para gamutin ako. Meron isang kaibigan ko na dumaan doon sa oras na yon, hinatid po ako din kay Dr. Manaram. Ganun po kabuti ang Panginoon. Pag ang mga kakilala mo at nakita ka, tutulungan ka dahil sa ginawa mong kabutihan sa tao. Yung po ang magandang nangyari na hindi mo man sabihin, pag meron kang tinanim, meron kang aanihin. Yung po ang naging kagandahan nung mga oras na yon. At dinala nga po ako doon sa ospital na yon, tinahi, at kinabukasan, pumunta po ako sa Talang upang kunin yung motor ko at pag-usapan kung anong mangyayari doon sa nakabangga sa akin. Di pinatawag po ng barangay yung nakabangga sa akin. Sa pag-uusap po namin, ang tanong sa akin ng barangay, ano po bang irereklamo nyo doon sa taong nakabangga sa inyo? Ano po bang magandang pag-uusapan natin? Sabi ko, siya po ba ang nakabangga? Ang hanap buhay nga po niya nagsisitsaron. Ngayon, ang kinikita lang daw po siya, nagle-lending lang daw po doon sa kanyang mga hanap buhay. Ibig po sabihin, yung hanap buhay ng tao, sapat lang po kung kikita siya, kung siya may pamilya. Hindi po ako nagdalawang isip, sabi ko sa mga konsehal ng barangay, para po mapabilis ang ating pag-uusap, ako na po ang magpapasya kung ano ang gagawin natin. Kasi kung tatanungin niyo siya, kung magbabayad sa akin, palagay ko po,
wala po siyang ibabayad dahil sa napinsala ko. Sa doktor pa lang, 3,000 na. Yung panggamot na pabalik-balik po ako sa doktor. Ang mainam po ang mainam po ko, kung anong kaya niyang ibigay sa akin, ibigay na lang. Sabi nga nung konsyal, napakaganda ng pag-uusap natin. Hindi tayo nahihirapan na maayos itong kasong ito. At siya pa, ako raw po mismo ang gumawa ng kaparaanan para maayos ang mga problema ng barangay. Yun nga po, sa madaling salita, nagkaayos kami. Ang nagbigay po ng tulong pinansyal, yung konsihal ng barangay. Yun ang naitulong po sa akin ng konsihal. Pero yung pong tao, ewan ko lang po kung yung pinagpalualan po ng barangay na 1,000, hindi ko po alam kung sinuli o binigay pa ng tao. Basta ang naisip ko, naayos ang kaso, walang problema, bagamat ako nasaktan. Ang pasalamat ko sa Panginoon, hindi na-damage yung buto ng aking paa, kundi laman at balat ang natalupan. Yung po ang yung tinalupan na balat na yun, para pong sinabi sa akin ng Panginoon, ginigising kita, hinggil sa iyong pagkatulog, bagamat ikaw ay nalilibang sa iyong trabaho, hindi mo ako napapansin, nakasama kita, pero hindi mo ako nakikita, pero ang pandama mo ay kulang sa pandama. Dahil nga po nung panahon na yun, naturing man po akong CAPS, hindi po pang araw-araw ang aking ginagawa dito sa Dambana, sa Miyerkules at Sabado lang po. Yung po ang naging magandang kaganapan nung 2010 na yon. Ngayon po, ang pangalawa pong sinasabi ko sa inyo, sinampal ako sa kanan at sinampal ako sa kaliwa, ibinigay ko. Ito pong nakaraang linggo, Biyernes po yun, nung maaksidente po ako dyan sa bahay pare, dahil sa pagmamadali pong makarating dito sa Dambana, dahil alas 12:30 na po nung pagpupunta po ako rito, mga alas 12:30, dahil yung anak ko, inihintay ko pa para hihatid ko sa school. Sa pagmamadali ko, meron po akong nakalimutan na, walang po yung nakalimutan ko yun, yung panyo. Yung panyo kasi yun ang pampunas ng pawis ko rito pag ako pinapawisan. Inisip ko, babalikan ko ngayon. Nung magkorba po ako sa kanto, doon po sa may generic pharmacy ron, malapit lang, mismong kanto lang po yun. Tinignan ko naman po yung tao na doon parating, pero malayo pa po, nasa tulay pa yun. Ibig sabihin, may distansya pa bago niya ako tamaan. Pero doon sa aktong nakalipat na ako doon sa site nung right of way ko, doon pa mismo siya sumatsad doon sa aking pwesto. Nawala na siya roon sa kanyang linya doon sa kabilang panig. Ang pagkakamali niya sa pagmamadali ng isang tao, doon po nagaganap yung ang mabilis na pagtakbo ay siya rin nagiging saninong kabilisan ng pag-aksidente ko. Ganun po yung nangyari na pabilis at nabangga ko. Pero yung pagkabangga ko na hindi ko po masyadong naramdaman dahil nung binangga po ako, nakatayo pa po yung motor ko eh. Nung maramdaman ko na lang, sabi sa akin ng mga tao, nung kakilala ko, dumudugo po kayong paa nyo. Then tignan ko po, butas po yung pantalon ko. Yung pagkabutas, sa lakas ng impact ng motor, yung puwitan po ng motor, siyang pumalo doon sa pako. Pagkapalo pong ganun, sumatsad na po siya, nabol na. Kaya ang pagkakita ko doon sa tao, habag at awa dahil sa nakita kong sila'y nabuwal. Hindi ko napansin, ako pala ang may damage. Yun po ang nangyari. Pero sa oras na yun, sabi ko nga, ang binigay sa akin ng Panginoon na biyaya na sa akin po, hindi po yung biyaya na ako'y na-aksidente, kundi yung biyayang nadama ko rito sa Dambana na yung kalamigan ng kaisipan, pangunawa, mapagpasensya sa tao kung paano niya akong pinalakas at pinatapang doon sa oras na yon. Hindi ko nakitaan sa sarili ko na ako'y nagalit upang sitayin yung tao o para i-blatter. At marami pong nagsasabi doon sa mga tao doon sa oras na yun, maraming nakatanaw, ang sabi, bakit hindi mo pinablatter? Ikaw na ikang nasaktan, hindi ka malang tinulungan. Dahil nung oras na yun, sa pagmamadali ng kapatid ko, tapat po kasi ng bahay ng kapatid ko eh. Dinala na po ako sa ospital upang matignan ng doktor. Pero yung tao, umalis na po yung tao, yung nakabangga sa akin. Sa takot po siguro, na siya ibablatter ko, umalis po siya. Kanya nung napunta po ako sa doktor, doon naumpisan po na
tinignan po ng doktor, tinahipan ng doktor dahil ang butas po nung bakal, ganun po kahaba yung butas ng bakal na ganun kalaki yung bakal. Tagus po doon sa laman, kaya yung naramdaman ko noon, hindi po masakit ang naramdaman ko eh. Ang naramdaman ko yung kung ako'y na-damage yung buto, bali po siguro kung sa buto po tumama. Pero ang kagandahan po ng binigay sa akin ng Panginoon, yung hindi nagka-damage yung buto. Ibig sabihin, hindi pa ako mapaparalito para makakalakad pa ako ng mayos patungo rito sa dambana. Sa pagmamadali ko noon, maabot ng 1:30, nung gusto kong maabot sana yung oras nito, para nung oras na yun, Biyernes, gusto ko po sana mag-share nung araw na yun eh. Kanya lang, hindi po ako maabot. Dahil matatapos na po yung sharing nung araw na yun. Kinabukasan naman, Sabado, hindi rin po ako nabigyan ng pagkakataon dahil may mga taong tinatawag at nakalista. Hindi rin po ako napagbigyan. Sabi ko, siguro, next day, next month, or siguro Lunes o ganon, baka doon po ako tawagin. Pero hindi po binigyan ng pagkakataon ng mga facilitator na makapag-share ako, kundi sa oras nito, siguro ito po itong kalooban ng Diyos na may oras ang tao at may oras ang Panginoon para madama mo siya kung paano kumikilos sa buhay natin ang Panginoon. Ganon po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Kanya wag po tayong malungkot. At ang sakto pa nga pong pinagpapasalamatan, isang salita ay 2 words lang po ang narinig ko rito sa dambana noong dumating ako, kundi yung kapatid, salamat sa Diyos at hindi ka nagrabe. Yun po ang narinig ko rito sa aking mga kapatid dito sa kapatiran, mga alagad, mga kabs, mga tigasunod na mga kakilala. Ang isa pong salitang namutawi sa bibig nila, isa pong nakapagpalakas sa akin. Pag ikaw pala ay nakababad, pagka ang tao pala ay nakababad sa tubig, anumang mampigain, tubig pa rin. Pero pag ang tao ay nakababad sa salita ng Diyos, asahan mo, anumang mangyari, walang bagay na hindi makakamtan ang kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa namumutawis sa katawan ng ating apo, Konsing. Pagmithihan po natin sa araw-araw, wag po tayong mag-isip na hindi tayo gagaling. Kundi ang isipin natin, ano bang magandang nangyari sa buhay mo na binigay ng Panginoon. Wag nating isipin, bakit hindi pa tayo gumagaling. Wag po nating isipin, bakit hindi po tayo lumalakas. Ang Panginoon, pag siyang nakilala mo, eka nga, inibig kita, ako unang umibig. Pero unang-una, kilalanin mo muna ako, anak, bago kita sasagutin sa iyong mga tanong. Di po ba yung magulang, bigay ng pagkain, pero yung anak ay minimithi niyang makamtan yung kanyang hinihingi. Paulit-ulit niyang hinihingi, pero halos kumisan din na maibigay ng magulang. Subukan mo magpaulit-ulit ang hinihingi sa magulang mo. Pag nakulitan siya, siguradong ibibigay. Ganon din po ang Panginoon. Pag nakulitan siya sa hinihingi natin, 100% po ibibigay niya dahil nakilala po natin siya. Salamat po at magandang umaga po sa oras nito. Maraming salamat kapatid sa napakaganda mong ibinahagi sa amin sa araw na ito. Alam mo, lugod na lugod sa iyo ang ating Panginoon sa binigay niyang mga pagsubok sa iyo ay nandun pa rin ang iyong mahigpit na pagkapit sa Kanya. Maraming salamat sa iyo kapatid. Isa lang pong pagbati para po sa nasa Ibayong Dagat sa amin pong kapatid na si Parin Dante, Tita Aw at sa inyong mga anak dyan. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. At para naman po sa Singapore, kay Abe, kay Tini at saka kay Abe ni Mother. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat dyan. Ngayon po, meron po tayong sharer na isang caps. Si kapatid na Pepe Dantes ng Santo Niño, San Luis, Pampanga.
mapakasorpresa po ng Ama. Salamat po, Ama, sa pagtawag mo sa akin ngayong umaga nito. Alam ko po na kayo po ang may gusto nito. Katabi ko po yung facilitate natin sabi po niya, gusto mo ba ikang mag... sagot ko sa kanya, pagka magbabahagi, lalo na dito sa Dambana, kahit anong oras, kasi ang may gusto niya ng Ama Kaya sa umagang ito, Ama, ang tabayanan po ninyo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga alagad, ating mga choir na anghel, mga tagasunod, at sa mga kapwa ko Kaps. Magandang umaga po sa inyo ngayong tanghali ito. Ngayon po, wala po tayong tema. Ako po ay magbabahagi. Ang ibabahagi ko po, yung din po dati kong binabahagi rito. Ting tatawagin ako ng Ama, gusto ko po, ang magandang nangyari sa buhay ko, maibahagi ko sa inyo. Pasensya na po kayo Kasalukuyan pong nagpapabunot ng ipin Wala na pong natira yata. Pasensya na po kayo, medyo kabiyos ang mga salita ko. Ako po hindi na po yung noong una, yung ngayon na lang at kailanman, ang magandang nangyari sa aking buhay. Nagkaroon po ako ng karamdaman na matindi. Para sa akin matindi na po kasi masakit po ang naramdaman ko noon dahil po sa araw-araw nagpupunta naman ako rito, may pasyente akong dinadala rito, parang hanap buhay ko na yun inaarkila nila ako hanggang sa umabot po sa buhay ko yung nagkaroon ako ng karamdaman. Pero Kaps na po ako noon. Hindi pa po naikukuhan, nai-ritual. Bago-bago pa lang po. Dumapo po sa aking katawan yung karamdaman na hindi maihi, hindi madumi. Noon pong Donilog ko kaya po, sabi niya, anak, mayroon ka ikang prostate cancer. Buwan po ng September noon. Mag-iisang taon na po niyan sa September. Kung mananalig ka sa Ama, walang imposible yung namamagamong prostate na yun palalantahin ko sa pagdulog ko sa kanya. Hanggang sa nung sabihin niya sa akin, umuwi kami pagkatapos po ng gawain. Pagdating po sa bahay, talagang masakit po yan, hindi ka madumi, hindi ka maihi. Dinala po ako ng anak ko sa ospital. Yun mga po ang nagresulta. Prostate cancer nga raw. Kailangan daw po opera. Ang operasyon naman dahil sa kalagayan ko, pagka wala kang talagang gagastusin, talagang itatanong mo kagad kung magkano yung operasyon. Sa mabilis na pag papunta-punta namin sa doktor, 4 na doktor ang napuntahan namin. Doon kay Dr. Castro, sabi niya 80,000 operasyon lang. Doon sa San Fernando, 70 raw operasyon. Kay Manara, nagpunta rin ako, ganun din ang sabi niya. Diyan sa Mexico, ganun din, 4 na doktor ang pinupuntahan namin. Pero pumupunta ako rito araw-araw, nakakateter ako. Ang nasa isip ko, yung sinabi ni Apo, yung manalig ka lang anak, walang imposible sa Ama. Ang bundok kayang gibain. Ang tubig kayang hawiin, yung tubig sa dagat. Yan kang lupa, kayang pagbitak-bitakin. Ikaw pang anak na minamahal niya, ang di ka kanyang pagalingin. Yun ang sinabi sa akin ng Apo. Sa loob ng 9 na araw pagagalingin ko yung prostate cancer mo na yan. Araw-araw, nagpupunta ako riyan, nagdi-drive yung anak ko. Dito po ako nakapwesto. Tuwing lalabas ang mahal na Apo, basta lumabas yan, timaw, naihi po yung pusong kong ganyan.
gumiginhawa ko, pero tiniis ko yung 9 na araw na pumupunta rito. Hindi ako nadudumi, hindi ako na iihi. Hanggang sa lumaki yung tiyan ko na yan, parang bato. Tiniis ko, ang sakit tiniis ko. Kaya nung umabot yung araw na takdang ipinangako sa akin ng bandang 2:00 ng madaling araw, yun nga, biglang naghimala. Nawalan lahat yung laki ng tiyan ko na yan. Nawala, natanggal yung catheter. Tsaka ako nagpunta sa CR. Sa CR, yun mga nangyari, press ko na ang katawan ko. Para bang, sa pakiramdam ko, para ba yung imbornal na nawalan ng pasak. Biglang gumanon. Tapos naiyak na ako noon at nagdasal ako. Tinawag ko yung pamilya ko, dahil nakakapaikot lang sa bakot ng mga anak. Hindi na kami nakatulog. Yun po ang magagawa ng Ama sa akin, ang ginawa niya sa buhay ko. Para lang akong nagdahilan doon sa talagang hindi ko na makakalimutan habang ako'y nabubuhay yung nangyari sa akin na yun. Kaya kinabukasan noon, nagbahagi ako rito, umiiyak ako. Sinabi ko sa Ama, Ama, maraming salamat sa ginawa mo sa aking himala. Talagang sinabi ko sa Ama, maglilingkod ako sa iyo, Ama, sa abot ng aking makakaya. Hindi ako nangangako na lahat gagawin ko, hindi. Lahat, sa abot ng aking makakaya, yun ang sinabi ko kay Apo. Kaya ako araw-araw, basta meron akong ikang panggasolina, araw-araw dito ako, mula Lunes hanggang Sabado. Pag napalya ako, sigurado wala akong panggasolina. Pero doon sa naging karamdaman ko, may isang pera, wala akong ginastos. Walang tableta, walang puro dahon-dahon lang na sinabi ni Apo sa akin, yun lang. Hanggang ngayon, umiinom pa ako. Pero wala na akong nararamdaman. Kaya yan ang magandang nangyari sa buhay ko. Kaya kayong mga pasyente riyan, manalig lang kayo ng totoo. Totoo po yung sinasabi ko. Nangyari po sa buhay ko. Huwag po kayong mag-aalinlangan. Lalo na po yung tiga Nueva Ecija, nakahiga na yan. Nakita ko nga ng Lunes, andyan. Manalig ka lang na totoo sa Ama. Yung karamdaman mo na yan. Magpakatotoo ka lang. Sisiw sa ating Ama yan. Baliwala sa kanya yung sakit na yan. Kaya ko yung lahat ng mga tagasunod, yan lang po ang may babahagi ko sa inyo. Ang magandang nangyari sa buhay ko noon, ngayon at kailanman. Alam. Awit po ako. Yun po yung napag-aralan kong awit nung nasa karamdaman ako. Ngayon at kailanman, Ama, ikaw ang kailangan ngayon at kailanman. Hinding-hindi ipapalit kahit kanino man. Sa oras ng pagdarasal, ika'y aking nadarama, Ama. Naririyan ako tuwina sa iyong banal na dambana, ngayon at kailanman. Malilimot ko ba magandang nangyari sa buhay ko, aking Ama? Mga karamdaman ko ay lahat gumaling na, upang ngayon at kailanman kay aking pupurihin, Ama. Bakit labis kitang mahal, Panginoon naming mahal, ngayon at kailanman. Sa bawat oras ang dalangin ko sa iyo, Ama, tanging ikaw lamang ang kasama. Bawat dasal ko ay lagi ikaw ang kapiling, ikaw lamang aking
Ama! Ngayon at kailanman. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa napakagandang ibinahagi mo sa ating mga kapatid at isang napakagandang inspirasyon para sa amin lahat. Ang susunod po na magbabahagi at mag-aalay ng awit ay si Caps Magno Guevara ng Bisal, San Pablo. Salamat po. Salamat po sa ating Diyos Ama. Ako po ay muling tinawagan dito sa banal na dambana upang ako po ay mag-alay ng awit sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo, Punsin. At sa inyong lahat, ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na espiritu. Handog natin ipagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama. Kapit kamay sa pagkakaisa. Tumalangin sa Diyos Ama. Bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kilip ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Salamat po. Maraming salamat. Salamat kapatid at pinaunlakan mo ang panawagan ng Ama. Ngayon po, isa na naman Caps. Si Caps Danilo Sulit ng Bukana. Salamat po. Buhay na buhay po talaga ang Diyos. Bigyan po natin isang masagbagong palakpakan ng ating Panginoon. Pinupuri ko po at pinasasalamatan ang dakilang Ama sa kanyang kabutihan sa ating lahat. Tayo po ay mahal na mahal ng Diyos sapagkat pinagtipon-tipon po tayo dito sa dambana sa barangay Paligi. Ako po, ang ma-share ko lamang po dito ay naganap sa aking buhay. Noong ako ay hindi pa nakikilala ang tunay na nagpahiram ng buhay sa akin. Tayo po lahat ay pahiram lamang ng Diyos ang buhay natin sa Panginoon. Kaya po pala ako binigyan ng, ako po ay nagkaramdam na hindi ko po akalain sa buhay ko ang naging karamdaman ko sa aking katawan. Ano man po isipin ko, bakit po ako nagkaganoon. Kung ako po, ang isasalaysay ko pong karamdaman ko, yung pong baguhan, kung paano po kayo magtitibay na lumaban sa rugal na ito. Sapagkat ang karamdaman po nyo na yan, bahagya lamang po yan. Ako po, ang naging karamdaman ko, baka po hindi kayo maniwala, halos mahigit ko pong 1 taon na binata na magbanyos,
na nag-alaga sa akin, si Mama Mary, at saka po ang ating minamahal na Apo Kunching. Saka po ang ating Mother of the House na nag-alaga rin po sa akin na pinupuntahan po niya ako sa bahay. Ang hindi ko po makalimutan kay Mother, nang ako po ay nakaguratay na po sa banig ng karamdaman, ang sabi po niya sa akin, kapatid, lumabang ka kung alam mong may Diyos na buhay. Yun po ang pinagtibayan ko sa aking sarili. Subalit, ang iniisip ko nga po na nasa malayo ang aking asawa, paano ako makakapunta kay Apo? Wala pong magmamaneho, namamaga po ang aking muka, namamaga ang aking paa, namamaga ang aking kamay. Ang balat ko po, kung makikita po ninyo, kung alam po ninyo ang balat ng akasya, ganun-ganun po ang aking balat. At kumakatas po siya. Hindi po ako pumapasok sa loob ng dambanang ito. Doon lamang po ako sa gilid na yon. Kasi nga po, ako na po ang umiiwas sa tao. Kasi po ayoko naman po nung ako ay pandirihan ng aking kapwa. Alam ko po, marami nagmamahal na kasama kong kaps, lalong-lalo na po ang aking mga minamahal na alagad na nagmamahal sa akin, pero ako na po ang umiiwas. Subalit napakabuti ng Panginoon. Wala po talagang imposible sa Diyos, mga kapatid. Tinakda na po niya at ibinigay na po niya sa akin ang ganap na kagalingan. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Kaya po kayo, mga kapatid, sa karamdaman yung iyan, ay huwag po kayong maghinaan ng loob. Laban lang po tayo. Sapagkat ako, ang iniisip ko nga po noon, nung nagmamaneho ako, ibig ko na pong ibangga. Dahil ko, kung makikita nyo itsura ko. Ang tawag nga po sa akin ng mga anak ko, hindi ko nga po alam kung ano. At ako na po mismo ang lumalayo sa aking mga anak, pero hindi naman daw po nakakahawa ang sabi po ng mahal na Apo. Kaya po ako ay nagtibay na lumaban at nagpalakas ng aking loob ang ating minamahal na Apo Kunching. At lalong-lalo na ako po ay nanalig ng tuwiran sa ating Panginoon. At lubos akong umasa na ibibigay niya ang takda ng kagalingan ng aking katawan. Kaya po ito, nagpapasalamat ng lubusan sa Panginoon sapagkat ibinigay niya ang lubusan kong kagalingan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din kapatid sa napakaganda mong ibinahagi sa araw na ito. Ngayon po ay isa na naman pong Caps. Si Caps Earning by Loan ng Bisal, San Pablo. Purihin ka, Ama, sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan. Sa lahat ng pagmamahal na ipinagkaloob mo sa amin, nagpapasalamat po ako sa iyo, Ama. Sana po, sa kabila ng aking kahinaan ay patuloy mo akong palakasin upang ako'y makapaglingkod sa iyo ng marapat. Ang lahat po ng ito ay aking tinutulog sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, na aming minamahal na Apo Kunching, na siyang pumapatnubay at sa tuwing na sa amin ay gumagabay. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat na mga minamahal kong alagad, sa mga nagagandahang choir, sa mga pasyente, sa lahat ng tagasunod. Ganon din po yung lahat ng nagsisipanood sa ibang bansa. Ipinaabot ko po sa inyo ang isang magandang umaga at nawa ay sumaating lahat ang pagpapala ng ating Panginoong dakila. Tunay nga po na napakahiwaga ng Aba. Hindi ko po inaasahan, ako'y nakikinig, yung pala ako na ang tatawagin. Purihin ka, Ama.
siguro po ay niloob talaga ng Ama ako ay tawagin upang maipahayag po ang kanyang kadakilaan, ang kanyang ginawa sa akin, sapagkat sa hindi po nyo nalalaman yung lalo na yung mga bago, ako man po ay katulad din yung nung una ay pasyente. Noong pong una na pagkapasok ko rito, ako po ay hindi makalakad. Nakapalupot lang ako sa laig ng aking anak. Hindi ko maihakbang ang aking paa. Pero sa kadakilaan po ng Ama, natatandaan ko po, nakaupo ako rito sa harap nato. At si Apo naman, dini rin po sa kinatatayuan ko rin nagsishare. Pagka po hihinto siya, lalapitan ako, tatapikin yung tuhod ko ng makaitlo. Pagkaraan, iiwan ako. Pagkaraan po noon, magsishare uli. Sa matuloy sabi po, 3 beses na nilapitan ako, tinapik-tapik yung tuhod ko, pagkatapos ay lumayo. Saka po ako pinagmasdan ganyan. Tayo, nagkanta po siya ng alam kong may magagawa ang Diyos. Noon po na dinatanaw akong gano'n, tayo, abay, kumikinig ang tuhod ko, ayaw kong tumayo. Tayo, gano'n. Nung pangatlong salita po ng tayo, tumayo po ako, talagang kumikinig ang tuhod ko. Lakad, pinalakad po ako rito. 5 ikot po ako rito pinalakad. Ganoong nung ako pumasok dito, hindi ko maihakbang yung tuhod ko. Kaya purihin po ang Ama. Kapag po tayo ay naniwala at umasa tayo sa Kanyang magagawa, wala pong imposible. Ang lahat po ay posibleng mangyaring lahat sa atin. At hindi lang po iyon, palibhasa po ay tayo, nakatandaan ko na yung pagka-aking malakas at wala akong nararamdaman, hindi ko po mapigil yung sarili ko, nagtatrabaho ko. Ganun bawal na pala sa akin ang magtrabaho. Tinawag po ako ng aking pamangkin, nagtrabaho ko rito sa may kapihan. Nung kami po papauwi na aabutan kami ng ulan, nakasakila ako roon sa sidecar. Tinulinan ng tinulinan, malubak po yung daan, natagtag po ako. Aba, nang dumating ako sa bahay, umihi po ako ng dugo. Abay talaga po namang hindi sakuan. Ang kahalintulad po ay yung baboy na sinaksak ninyo, yung tulo ng dugo, ganun po kapula. Purihin ang Ama. Ang ginawa po nung aking mga anak, nagtulong-tulong sila. Pinacheck up po ko sa doktor. 2 po ang doktor na tumingin sa akin. Ang sabi po ng doktor, sa ngayon ay katatang, iyan hindi pa cancer. Pero pagka iyan nagtagal, mauwi sa cancer. Gusto mo nating operahin, hindi na natin pwedeng galawin kung cancer na. Kaya ang bagay katatang, operahin natin. Ako po talagang oras na marinig ko yung opera, dahil natikbang ko na noong aking ma-opera sa Jose Reyes, talagang ayaw ko na. Ang ginawa po nung anak ko, inakbayan akong ganon. Tatang kaming mga anak mo nagsisikap para sa lalong ikagagaling mo. Baka po naman yung sakit ninyo pandoktor. Kasi po ang sakit, 2 lang po yan. Meron po kang pandoktor at meron po kang sakit na pangkaiapo. Yun lang po ang sinabi, nasa baliwag kami. Wala naman po nagpupunta rito. Lang matanaw po ng aking bunsong anak, tatay, ba't matamlay ka? Alam ko na. Kanya lang ganyan ka. Gusto mo magpunta kay Apo.
Eh siya nga kako na kayo. Dahil ayaw ko kako ma-opera. Eh yung po palang anak ko na yon ang nakipag-usap na linggo ng umaga, ipapasok ako sa ospital kay Castro. Nakagayak na yung 2 bag na dugo na isasalin sa akin. Lunes, bibiyakin na ako. Eh yung po ang hindi ko kayang tanggapin na akimabyak. Punta kami rito. Eh noon po na si Apo nakatayo na riyan ang ginawa ko po lumapit ako. Ang timano po hinawakan ako ni Apo rito sa tiyan. Tatay ka. Kasi po yung inyong sakit na yan iminustra na po yung prostate. 2 yung kanan, doon nag-uumpisa yung ihi. Yung ekang kaliwa, sumusuporta la doon sa kanan. Pagka tinanggal yung prostate na yan sa kanan, ay yung bukol, mauobligang makakasama yung prostate niyo sa kanan. Baka hindi makaya nung kaliwa, mauobliga kayong mag-i-insulin. Tatay, ilang taon na kayo? Nasabi ko po 76. Natawa si Apo. Natawa po ang mahal na Apo. Para bang pumasok sa isip ko na sinabi ni Apo na bonus na to. Dahil 76 na. Kasi po yung edad ninyo na yan, medyo hindi lang po sinabing mahina na yung katawan. Pero sinabi. At nakalimutan ko po pala, pagdating ko rito, sinalubong ako nung pamangkin ko, si Berhel. Lolo, sabi ng mahal na Apo kayo matibay ang pananalig ninyo. Pero meron kayong anak na kumukontra. Aba, inisip ko po, paano nangyaring nalaman nandun sa baliwag? Doon sinabi sa akin, nandirito naman si Apo, wala namang